Wala daw nangyayaring bullying. So, medyo malulungkot ka lang sa sitwasyon sa anak ni Yasmin dahil nga meron siyang inilabas na saloobin tungkol sa kanyang anak na nakakaranas ng bullying issue. Ayon kasi sa school kung saan nag-aaral yung anak ni Yasmin, wala daw nangyayaring bullying. So, siguro pwedeng dinideny nila just to protect their reputation against yung welfare ng mga ilang estudyante na nakakaranas ng bullying. Dito mo talaga pwedeng sabihin na medyo hindi talaga naka-focus ang issue tungkol sa bullying dito sa Pilipinas kasi kapag meron mga insidente, hindi talaga masyadong pinapansin dito sa atin as compared sa mga ibang countries. Alam niyo, nakaka-relate talaga ako dito kasi me myself naka-experience ng bullying, elementary, high school, tsaka college. Alam niyo ba yung napapanood niyo sa telenovela at movies na binabatukan, verbally harassing, physically harassing, gano'n. Tapos, instead na mag-focus ka sa studies mo pagpunta mo sa school, hindi. Iniisip mo ulit kung ano kaya yung next na gagawin na pagtitipan ka ng mga bullies mo. So, yung safety mo ang mas iniisip mo kaysa yung studies mo. So, I decided talaga to transfer to other school to protect my mental health and syempre to protect my safety din. Alam niyo ba, nung time na binubuli talaga ako, yung tipong hindi mo alam kung kanino ka hihingi ng tulong, tapos yung fear mo na kapag sasabihin mo yung nangyayari sa'yo, instead na tulungan ka, ang sasabihin sa'yo, kasi LGBT ka kaya binubuli ka. So there is a victim blaming na instead na susuportahan ka, parang nagkakaroon pa ng additional stress sa'yo. So rather talaga na i-keep mo yung self mo and iwasan mo na yung bullies mo kaysa sabihin mo sa iba and pagtawanan ka o kaya i-victim blame ka. So, nakakalungkot talaga yung tungkol sa bullying dito sa atin. It's because kulang na kulang talaga yung mga facilities tsaka resource person para mag-offer ng support sa mga biktima ng bullying. Kaya alam nyo, hindi rin natin mabiblame kapag yung mga ibang victims ng bullying ay nakakaranas talaga ng mental health problems such as nagkakaroon sila ng severe anxiety, post-traumatic stress disorder, major depressive disorders, bipolar disorders na nag-develop. It's because paulit-ulit silang nabully noon sa school o kaya even sa bahay o even sa mga friends nila. So, nakakalungkot din kasi walang masyadong facilities na nag-a-address about sa concerns ng bullying. Kapag meron man, parang lilipas din yan. Yung mga ganun sa atin, hindi masyadong binibigyan ng importansya. So, kung meron man, yun yung mga schools or facilities na kompleto talaga, kompleto rikados yung mga facilities nila na siniseryoso talaga nila ang issue ng bullying. Pero kapag mga institutions na hindi kompleto, wala. As in, kawawa ka talaga. So, I really feel kung ano yung nararamdaman ni Yasmin sa kanyang anak na nakakaranas ng bullying, tapos ang masaklap pa, dinideny ng institution kung saan siya nag-aaral. Kaya siguro the best way parang sa ginawa ko is to transfer school para kahit papaano mabawasan yung issue ng bullying and maiwasan yung mga taong gumawa nun sa kanya. And kahit papaano maputol yung connection between the bullies and that victim.